sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. PBA Commissioner Chito Narvasa, idinipensa ang format ng season opening All-Filipino Conference. Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacman Pacquiao, nagpahiwatig ng kagustuhang magretiro pagkatapos ng trilogy kontra American rival Timothy Bradley. National Pole Vaulter EJ Obiena, maganda ang itinatakbo ng training camp sa Poland. National weightlifter Nestor Colonia, doble kayod sa ensayo para sa kanyang asam na makapagsalba ng pwesto sa Rio Olympics. Cleveland Cavaliers, nagsalansa ng 4 na magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. World number 1 Novak Djokovic, walang hirap na nagmarcha patungong second round ng Qatar Tennis Open. Defending champion Maria Sharapova, nag-pull out sa Brisbane Tennis International sa Australia. At French football great Zinedine Zidane, nahirang bilang bagong manager ng Real Madrid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa professional basketball, idinipensa ni PBA Commissioner Chito Narvasa ang format ng All-Filipino Conference. Ito'y matapos na hindi magustuhan ni Barangay Ginebra San Miguel multi-title coach Tim Cone ang dalawang phases ng quarterfinals ng season opening tournament. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Tila dapat nang simulang akapin ni Barangay Ginebra San Miguel head coach Tim Cone ang format na hindi niya matipuhan. Ito'y dahil ayon kay PBA Commissioner Chito Narvasa na wala siyang nakikitang mali sa format ng PBA Philippine Cup na bago pa man siya naupo sa pwesto ay ginagamit na di umano ng liga. Inireklamo ni Cone ang format ng dalawang phases ng quarterfinals matapos na mapatalsik sila ng Global Port Batang Pier noong Disyembre 27. Ako dyan, alam mo, dinakdam ko yan dito, di ba? So sabi ko ganito, sige. And sabi ko, after looking into it, sabi ko, I actually find it interesting. And because first, it means you should be prepared. Every game counts, so it's good for the game. It's good for the league, di ba? At every game, day one, importante pala because the format is already there. May knockout games talaga. Iginiit rin ni Narvasa na noong panahon pa ni retired Commissioner Chito Salud ay ginagamit na ang nasabing format na may intensyon na magbigay ng karagdagang panahon para sa training ng Gilas Pilipinas team kung saan ipinapahiram ng PBA ang karamihan sa kanilang mga superstars. So, matter of fact, I'm looking forward to, baka I might continue recommending it. No, because, di ba, dapat talaga, it's also exciting because now you can see that every game counts pala. Not like before, sige, today, day of ako, today, ganito. No, you have 14 people there who can play. So, on the day of any game, you have to maximize the use of your 14. Naniniwala rin si Narvasa na makakamit ng format ang hangad na magkaroon ng pinakamagaling na champion team sa liga. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantalang patuloy naman ang impresibong performance ng Global Port Batang Pier sa season opening PBA Philippine Cup. Matapos na panalsikin ng Barangka Bull Energy at Barangay Ginebra San Miguel sa quarterfinals, ay ginulantang naman ng Global Port ang Alaska Aces sa Game 1 ng kanilang semifinal series kagabi. Narito ang report ni Haji Caaminyo. Unang pumutok ang Global Port Batang Pier sa semifinal ng season opening PBA Philippine Cup sa pangunguna ni sweet shooting combo guard Terence Romeo na pumukol ng career high 41 points. Kabilang narito ang 6 na 3-pointers. Dinomina ng Global Port ang Alaska Aces 107-93 sa opener ng kanilang best of 7 series kagabi. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni head coach Pido Arencio na hinayaan na lamang niyang tumira si Romeo dahil talagang mainit na mainit ang shooting hands ng 6-foot flat dribbler.
Any given time naman, nag-exploit si Terrence. Alam na natin lahat yun. Diba talagang scorer yung bata. Sinuportahan din siya ng mga kasama niya. Kaya deserving yung bata talaga makuha kay career high. Kasi kahit anong bato niya, 6 out of 11. Sa 3-point area, hindi naman mababang percentage yung mataas yun. Mas maganda na yung inutira mo, sinushoot mo, kaysa tinatapon mo. Kasi yung percentage nandun, di ba? Kaysa yung walang chance, di ba? Samantala, umaasa naman si Harencio na mag-a-adjust sa depensa ang Alaska sa mga susunod na laro upang makabalik sila sa serye. Sa kanila baka i-trap nila yung mga guards namin. Double nila yung bigs namin. Ganun lang naman yan. Mga adjustment. Konting adjust lang to kasi kung ano yung ginawa mong game plan for the series, yun na yun. Adjust ka na lang, konti-konti na lang. Hindi ka naman pwede magpasok dito ng bago dahil malinis na lang yung mga players. Sa ngayon ay hawak ng Global Port ang 1-0 series edge at ang Game 2 ay tinakda sa Araneta Coliseum bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa amateur basketball, ibinaling na ni Far Eastern University Tamarao swingman R.R. Pogoy ang atensyon sa kanyang nalalapit na debut sa PBA D-League. Ito ay matapos na kilalanin siya bilang Collegiate Pivotal Player of the Year ng UAAP NCAA Press Corps. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminio. Isang malaking karangalan para kay Far Eastern University Tamarao swingman R.R. Pogoy ang mabigyan ng special citation. Kasama si former Letran Knight standout Kevin Racal, si Pogoy ay gagawa ng Pivotal Player Honors ng UAAP NCAA Press Corps sa Collegiate Basketball Awards sa Enero 26. Yung last 3 points ko, yung panglamang, wala. Masaitira ko na lang kasi kumpiyansa na din ako noon kasi naka 2 straight points ako yung layup ko. Hindi, masaya. Sobrang blessed kasi ako yung napili. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi ako yung pinili nila. Pero give credit pa rin sa mga teammates ko kasi hindi para sa akin to, hindi para sa aming lahat to. Samantala, agad na sasabak naman sa hamon ng PBA D-League si Pogoy matapos ang kanyang pagbabakasyon sa kanyang hometown na Cebu City. Isa si Pogoy sa mga ipaparada ng Phoenix Petroleum FEU team sa papasok na season ng PBA D-League. No, okay naman. Pero pabalik na ako kasi mag-start na practice D-League namin. Dapat consistent na maganda pa rin pakita sa D-League para sa this coming PBA draft. Maraming mga gusto. Parang din to, parang practice or parang preparation para sa PBA drafting ngayong August. Si Pogoy ay naging bahagi ng FEU Tamarao's champion team sa nakalipas na season ng UAAP. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa boxing. Nagpaiwantig ng kagustuang magretiro pagkatapos ng trilogy kontra American rival Timothy Bradley si Pinoy ring sensation Manny the Pacman Pacquiao. Ito'y upang makapag-focus di muna siya sa kanyang bagong trabaho kung saan hangad niya na makakuha ng pwesto sa mataas sa kabulungan ng Kongreso. Ayon kay Pacquiao, wala siyang planong maghabol ng rematch kay Floyd Mayweather Jr. bago niya tuluyang isampay ang kanyang boxing gloves. Tiniyak rin ng 37-year-old Sarangani congressman na ang April 9 playdate kontra Bradley ang kanyang magsisilbing farewell fight. Unang lumaban sa professional ranks si Pacquiao noong January 1995 kung saan nagrehistro siya ng record ng 57 wins, 38 by knockouts, 6 losses and 2 draws sa kanyang 2 dekadang boxing career. Siya ay sumampa ng ring noong nakaraang Mayo kung saan dumanan siya ng right shoulder injury sa losing battle kontra Mayweather. Sa boxing pa rin, sasabak na sa isang 8-rounder sa Estados Unidos sa susunod na linggo si Pinoy Super Bantamweight prospect Dodi Boy Peñalosa Jr. Ito'y matapos sa patulugin niya sa second round si American journeyman Johnny Fraser noong isang buwan. May report si Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. 1-0
Patuloy ang pag-angat ng kalidad ni Pinoy Super Bantamweight prospect Dodi Boy Peñalosa Jr. Buhat ng sumalang sa training camp sa East Coast sa Estados Unidos ay nakapagrehistro na si Peñalosa ng 4 na magkakadikit na panalo. Kabilang narito ang second round stoppage win kontra American journeyman Johnny Frazier noong isang buwan. Ayon kay Peñalosa, lahat ng kanyang nakasagupa sa ibabaw ng ring at maging sa sparring sessions ay naging palaban kahit pa anak siya ng dating sikat na world champion. Ano po, parang hindi talaga wala sa pangalan ko. Hindi nila alam na Peñalosa, champion yung papa ko. Hindi nila iniintindi yun. Mga kalaban ko talaga. Parang gusto rin talaga nila manalo po. Ano po talaga yun. Ang nakababatang Peñalosa ay isa sa 2 anak ng boksingerong si Dodi Boy Sr. at ang kauna-unahang Filipino boxer na naging 2-division world champion. Wish na parang makapaano sa akin, makapabuhay sa ko kuya. Para yung i-push ko talaga yung anong kulang ko, yung mga salita niya, nakapag sa akin niya. Nakatulong masyado ang mga salita ni Sa ngayon ay hinahanapan na ni American manager Cameron Duncan ng isang matibay na kalaban si Peñalosa para sa kanyang 8-round schedule sa susunod na linggo. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, maganda ang tinatakbo ng training camp sa Poland ni national pole vaulter E.J. Obiena. Ito'y bilang preparasyon para sa kanyang asam na makasungkit ng ticket patungong Rio Olympics. Narito ang report ni Ann Camua Viñas ng Sports Radio 918. Patuloy ang pagsalang sa dibdibang training camp sa Poland ni national pole vaulter E.J. Obiena. Ito'y para sa kanyang asam na makapagsalba ng pwesto sa Rio Olympics. Ayon kay Pataka Secretary General Renato Unso, maganda ang mga natatanggap niyang report mula sa Poland kung saan si Janet Obiena ang isa sa mga nagmo-monitor ng training at conditioning ng kanyang anak na si E.J. Obiena. Okay naman daw, maayos daw yung kanyang training kasi dun sa Italy, maiksi yung kanyang runway. So, they have to go to Poland para mas malaking yung runway nila. Doon siya ngayon at maayos naman. Dahil email lang sa akin yung kanyang nanay sa performance niya. Maganda raw yung performance. This January, ngayon yung mga third week ng January, bakbakan na yun, may mga competition na. Ibinalita rin ni Unso na mabigat na training ang pinagdaraanan ni Obiena sa Poland encampment, kabilang narito ang pagpapalakas ng upper body. Kinakailangang mapantayan ng 19-year-old pole vaulter ang Olympic standard na 5.70 meters para matupad ang kanyang pangarap na makapasok sa Quadrennial Summer Games. To be able to become a world-class pole vaulter, kailangan yung speed mo malakas. You're like a sprinter. Ang pole vault is technical event. Madaming technique na ginagawa dyan. So, siyempre, kailangan malakas yung upper body. Habang tumataas kasi yan, lalong humihirap. Yung habang tumataas, lalong humihirap. So, timing sa pole, mabilis yung speed mo, mabilis yung upper body mo. Right now, si EJ, kailangan palakasin pa talaga yung upper body mo. Sa susunod na buwan ay nakatakdang lumahok si Obiena sa Olympic qualifier na Indoor World Championship sa Qatar. Para sa PTV Sports, Ann Camua Viñas, Sports Radio 918. Samantala, nangako naman si national weightlifter Nestor Colonia na gagawin ang lahat para makapagsalba ng pwesto sa Rio Summer Games. May report si Jasmine Barrios. Hindi na pakakawala ni national weightlifter Nestor Colonia ang pinakahuling tsansa na makapasok sa Rio Olympics. Sariwa mula sa 4th place finish sa World Weightlifting Championships sa Houston, Texas noong Nobyembre, doble kayod sa ensayo ngayon si Colonia para sa kanyang nalalapit na kampanya sa Asian Championships sa Uzbekistan, ang pinakahuling qualifying tournament para sa 31st Olympiad. So ngayon po kasi nandito po ako ngayon sa probinsya, yung nagawa ko lang yung purong power. Yung lang muna, hindi po muna ako nagka-classic. Kasi inaano ko muna yung mga muscle ko.
Napakasik muna. Tapos pagdating na sa peak training na, saka na ako na magbabawas ng timbang para parehas ang ginawa ko nung Houston. Ganon din ang ginawa ko. At dahil group event, umaasa si Colonia na maganda ang ipapakita niya at ng kanyang mga teammates sa Asian Showpiece, kung saan target niya na magrehistro ng total lift na 295 kilograms sa snatch at clean and jerk. Kailangan din talaga yung mga kasama ko doon, kailangan din talaga mag-medal para sigurado talaga na may point na papasok para sa akin. Hangad ni Colonia na sumunod sa mga yapak ni na fellow weightlifter Hidilyn Diaz at hurdler Eric Cray, ang dalawang Filipino athletes na nauna ng nakasungkit ng ticket patungong Rio Summer Games. Para sa PTV Sports, Jasmine Barrios, Telebisyon ng Bayan. Sa collegiate volleyball, puspusan ang pag-ensayo ng National University Lady Bulldogs para sa kanilang nalalapit na kampanya sa UAAP Women's Volleyball Wars ngayong season. May report si Kay Asuncion ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kumpiyansa ang National University Lady Bulldogs na mababawi nila ang titulo ng UAAP Women's Volleyball Tournament ngayong season. Ito'y matapos ang kanilang runner-up finish sa likuran ng eventual champion Ateneo Lady Eagles noong nakaraang season. Ayon kay head coach Roger Gorayev, mahigit isang buwan bago sumikad ang aksyon ay fit to play na ang kanyang mga prize volleyballs. Kabilang narito sina top hitters Jaja Santiago, Rostin Doria, Myla Pablo at iba pa. Wala naman kaming problema. Okay naman kami lahat. Expected ko, strong contender kami. Pero sa ngayon, hindi pa namin nakikita ko naman yung ibang team eh. Hindi ko rin nakikita yung changes sa kanila. Sa akin naman, wala naman changes. Konti lang. No? So yan lang. Samantala, inamin naman ni Gorayev na wala silang inilatag na battle plan dahil nakadepende umano sa actual game ang kanilang estratehiya sa bawat laro. Mahirap maglatag ng game plan nang hindi mo nakikita yung kalaban mo. Sa volleyball, actual yung nangyayari. Kahit sabihin mong 100 yung play mo, kung wala kang receive, wala kang makukuha. Sante, alam mo muna yung kalaban mo, saka ka mag-isip ng gagawin mo. Unang makakaharap ng NU Lady Bulldogs ang Ateneo Lady Eagles sa opener sa Pebrero 13. Para sa PTV Sports, Kay Asuncion, pamantasan ng lungsod ng Marikina. Cleveland Cavaliers nagsalansa ng 4 na magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Muling pinansaya ng Cleveland Cavaliers ang home crowd sa Quicken Loans Arena sa Cleveland, Ohio. Sa pangunan ni star point guard Kyrie Irving na tumikata ng 25 points, 6 rebounds at 8 assists, dinomina ng Cleveland ang Toronto Raptors 122-110 kanina upang palawigin sa 4 matches ang kanilang winning streak. Bukod kay Irving, umiskor din ng double figures ang 4 pang starters ng Cavaliers, kabilang na rito si swingman J.R. Smith na pumukol ng 8 3-pointers. Mula sa score ng 69-all sa kalagitnaan ng third quarter, ay rumansada ang Cavaliers ng 21-9 run upang hawakan nila ang 12 puntos na bentahe papasok ng fourth and final period. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Cleveland Cavaliers sa 23 victories against 9 defeats at ang susunod na makakatapat nila ay ang Washington Wizards sa Huwebes. Tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Muling sumanib sa Philadelphia 76ers sa ikalawang pagkakataon si free agent power forward Elton Brand. Kanina ay pumirma ng kontrata sa Sixers ang 6'9" veteran slotman upang mabigyan niya ng karagdagang experience ang bagitong roster ng koponan. Kabilang sa mga manlalarong inaasahang gagabayan ni Brand
ay sina rookie center Jalil Okafor, power forward Nelson Noel at slotman Joel Embiid. Ang 36-year-old na si Brand ay unang naglaro para sa Sixers mula 2008 hanggang 2012 kung saan nag-average siya ng 13 points at 7 rebounds per game. Sa tennis, nagpamalas ng lakas sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Qatar Open si world number 1 Novak Djokovic. Kanina ay walang hirap na pinatarsik ng top-seeded Serbian star ang nakadwelong si German qualifier Dustin Brown 6-2 at 6-2 upang mabante siya sa second round ng hardcourt tournament. 5 beses na nakabreak sa laban si Djokovic at isinelyo niya ang panalo sa loob lamang ng 51 minuto. Ang susunod na makakatapat ni Djokovic ay ang magwawagi sa match-up ni na Fernando Verdasco ng Spain at Malik Zazili ng Tunisia. Sa tennis pa rin, hindi magdedepensa ng titulo sa Brisbane International sa Australia si Russian diva Maria Sharapova. Ito'y dahil nagtamo siya ng forearm injury sa ensayo kamakailan. Nagdesisyon si Sharapova na mag-pull out sa kanyang opening match kontra fellow Russian Ekaterina Makarova upang mas maging handa siya para sa paghataw sa season opening Grand Slam event na Australian Open sa susunod na 2 linggo. At sa football, may bagong manager na ang Real Madrid. Siya ay si French legend Zinedine Zidane na humalili sa sinibak na si former manager Rafa Benitez ng Spain. Bukas ay inaasahang pamumunuan na ni Zidane ang team practice ng Real Madrid 4 na araw bago ang kanilang away game kontra Granada sa Spanish League. Sa ngayon ay nasa 2nd pwesto sa Spanish League standings ang Real Madrid 4 na puntos sa likuran ng solo leader na Atletico Madrid. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam kay Rain or Shine Elasco Painters Head Coach Yang Giao sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Alright, we're back mga kaibigan. Sports Chat, Dennis Principe. Siyempre kasama natin dito sa Master Control, Nida Ericin Soriano sa Sports Radio 918 and of course sa PTV Sports. And joining us to talk about yung kanilang upcoming semi-final series against San Miguel Beermen is no less than the head coach of the opponent of the Beermen, Rain or Shine Elasco Painters, head coach Yang Giao. Coach Yang, hello, good morning and Happy New Year sa iyo. Ay, good morning. Happy New Year din sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Alright, Coach, kalaban nyo, San Miguel Beer, semifinals, ay sinasabi nga, Coach, yung daw mananalo sa laban na to, ilista mo na. Baka yun na raw yung magja-champion. Naku, mahirap pa rin yan, ano? Also, maraming nagsasabi nga na baka mas mabigat o mabigat itong series na to, pero hindi siguro kasi ang hirap sabihin niyan pagdating ng team sa semifinals, ibig sabihin deserving naman yan at all of those teams that are deserving will certainly put up a good fight. So both series, pati yung sa amin at yung sa kabila, magandang series yan at kung sino man ang manalo will have a chance to win the championship. Yung sa amin, admittedly, tanggap ko naman, adihado kami. No? Lamang naman yung San Miguel dyan. Kahit tinalo namin sila nung first time, mahirap ulit-ulitin, no? Talunin mo yung San Miguel. No? So, ayun ang challenge nga. No? If you can be consistent no with your game, napakahirap din, no? Lalo na wala kaming pang matchup kay Junmar Fajardo, no? All teams that play San Miguel, their biggest problem is Junmar Fajardo. Mas lalo para sa amin ay wala kaming kasing laki niya, kaya yung mga big men namin will just have to help each other. Pagtutulungan na lang namin pagdepensa kay Junmar. Coach, yung game ninyo against San Miguel, 99-84, nanalo kayo. Forgive me for that, hindi ko napalit yung game. Pero Junmar had 13 points, 10 rebounds. Para sa kanya, subpar na yun. Ano ba nangyari doon sa game din? And how were you able to control si Junmar to get that victory? Well, ang nangyari, one of those nights na malas si Junmar. No? May kasamang swerte. No, but dapat din bigyan ng credit yung mga big men namin kasi talagang nagtrabaho naman sila, no. We were able to double team, no, yung si Junmar, no.
Ang problema mo kay Junma, pagka dinouble team mo, marunong maghanap ng libre. No? Pero nung game na yon, sabi ko nga, medyo siguro malas yung malas yung shooting nila. We were able to make them miss shots, no? But we were able to make them miss shots. Yung si Junmar, double-double na nga yun, no? 13 points, 10 rebounds, double-double na yan, pero sa kanya, Malas pa. subpar game pa rin sa kanya yun, no? But isang isang key din is we kept the game fast, no? Kung kaya namin na masustain yung game na mabilis, yung aming mga bench players, wala mga bench players, actually yung rotation namin, kung magagamit namin yung mga players namin coming off the bench at magdi-deliver sila, magko-contribute sila, isang paraan yun, para talunin yung San Miguel, kailangan mabilis parating laro. Coach, may balita na ba about kay Paul Lee? Kasi na balita na baka tong series maglaro, right now, ano bang situation ni Paul Lee para sa iyo? Makakapaglaro si Paul, actually, nagpa-practice na siya, full contact practice na siya, So, siguro mabibigyan natin siya ng mga 10 to 12 minutes, gradual, hindi natin pwede biglain. Pero ayos-ayos na, I think he's around 80% at this point. Baka bukas, baka mga 85% during the series. I hope he gets to 100%. About Jewel Ponferrada, Coach, I remember before the season started, nagkakwentuhan tayo in one of your practices. And you spoke highly about him, but not sa level naman ng isang superstar, But maganda nilalaro. And si Jewel ba, ito ba ine-expect mo sa kanya, or in a lot of ways, na-exceed niya pa rin yung expectations na meron ka sa kanya? Ay, sobra-sobra, Sobra-sobra yung ipinakita ni Jewel, above expectation. At malaking factors yun, kung bakit successful yung conference namin so far. Malaki yung na-contribute niya sa team, lalo na sa mga bigs, He's a consistent scorer and rebounder. Yung rotation namin ng big men, napapahinga niya ng gusto yung tatlo, Si JR, si Bo, at saka si Raymond. Actually, kung titignan mo yung mga playing minutes nila, halos pare-pareho lang sila ng kanilang mga playing time. So, ibig sabihin lang yan, he's as valuable as any of the big men that we have, and napakalaking bagay sa amin nun. Lalo na, minsan, foul-prone pa yung mga big men namin, si Bo, si Raymond, si JR. Pagka na-foul trouble yan, may mapupulot ka pang isa, malaking bagay para sa amin yun. Coach, ano bang merong style ka in forming itong team nito? Kasi napansin ko, with other teams, pag merong, say, big man na papasok, matatreten yung mga resident big men ng team. Sa'yo, nung pumasok si Jewel, parang lalong gumanda pa yung laro nila Almasan, nila JR Kenyahan, Bo Belga. Si Mav Ahanmisi nung pumasok, one of your guards, gumanda pa yung laro ng mga gwardya mo, Sina Cruz, sina Chris Chu. Meron bang parang chine-check mo rin yung mga attitude nila, or do you warn them, or do you tell them before ka kumuha ng mga players na ito yung darating? Yung mga ganun ba? Ano bang meron? But pag may dumarating kang player, namomotivate pa, imbis na ma-demoralize o ma-threaten yung ibang mga players? Well, kasama rin sa kasama yun doon sa philosophy ng team namin, na unang-una, pag may bago kaming mga pumapasok, we try to help them out first, Hindi namin, hindi second-class citizen sa amin yung mga bagong pasok ng mga players. We try to welcome them, we try to maximize their potential. Parang pamilya sila, bagong miyembro sila ng pamilya, komportable sila. Hindi natetreten yung bago at hindi rin natetreten yung mga luma. Kasi secure sila na kung magsisipag sila, kung alam nila yung role nila, at kung ibibigay nila yung 100%, they will always get their chances. So yun lang naman ang basic na na message doon sa whether you're a new player or an old player. Magsumikap ka lang, magtrabaho ka,
bigay mo yung 100% buong puso mo, then you will get a chance to play, and ever since naman, ganun lang yung philosophy namin. Hindi kami nagdi-discriminate, Kung bago ka, hindi ka nadi-discriminate. Kung hindi ka, kumbaga, superstar, wala kasing superstar sa amin. So wala ring discrimination, dun sa status ng bawat isang player. Everybody just knows how to play the role. Siguro yun lang, wala naman sikreto doon. Okay. Chris Chu, Coach, for me, I think this is his best conference as a PBA player kasi napansin ko, 5 out of 10 or 11 games ata, he had at least 5 assists in all those 5 games. Do you think, do you buy that na ito yung kanyang best conference and probably the best season? Kasi kung titignan natin yung next 2 conferences, ang mga imports, big men, hindi threat sa position niya. How do you see Chris Chu ang ngayong season? Alam mo si Chris, he provides stability, napakatalino kasi maglaro ni Chris, He is not as athletic as some of the other guards, but he finds a way to contribute Pag hindi siya makascore, pumapasa siya, hinahanap niya yung mga libre, Pagka naman iniwan mo siya, deadly siya, He has a consistent outside shot, At the same time, si Chris dati, ano lang siya, yung parang outside shooter lang siya. Ngayon, pagka nagkaroon ng driving lane, he drives hard to the basket, and he gets fouled a lot. Actually, he's our top free throw shooter, sa team namin. If you look at the stats, siya yung pinaka consistent sa free throw line, Defense naman, hindi mo siya pwedeng basta iwanan na lang, He knows how to move laterally, he knows how to anticipate. So, siguro, although Chris was not really very young, nung pumasok siya sa team ko, dahil late na rin pumasok ng PBA yan, baka ngayon lang siya talaga nagagamayan, yung niya. I think Chris is on his 3rd year, with the team, and kung titignan mo, it's really by this time that most PBA players get to improve their game and take it to the next level. So yun lang siguro nangyayari kay Chris ngayon. Okay. Pero Coach, by the way, para sa iyo, as far as your schedule is concerned, although mukhang yung Philippine Cup hindi ka maapektuhan, pero yung pagkandidato mo, I remember before there was a time na hindi ka allowed na mag-coach or lumitaw dun sa bench because of your situation as a candidate. Ngayon ba, meron bang ganun kung sakasakaling magiging situation sa lagay mo dyan sa Rain or Shine and sa pagkandidato mo? Wala ngayon. Actually, ngayon, all the way through this conference, wala naman tayong problema. Even yung last election, voluntary on my part. Ayoko lang magkaroon ng question. Okay. I don't think na it is illegal o merong mga violations. Para lang nung nangyari yun, para lang siguro makaiwas doon sa kung may magku-question or may mga magtatanong. I did it on my own, voluntarily, just to avoid any complications. Pero sa tingin ko, wala wala naman. Dahil ito naman talaga ang trabaho natin. Ayun. So, Congress pa rin, Coach, yung tatakbuhin mo? Re-election lang tayo, re-election sa Congress. Wala pa rin senador na lumalapit sa'yo. Ibang liga yun, ibang liga. Hindi, dapat doon na yung level mo yung mga ganyan. Okay, well. Ibang liga na yan. Sayang, hindi ako botante sa distrito mo. Pero kung mag-national ka, sabihin mo lang, Coach, ha? At boto ka sa akin kanina, boto rin ako sa'yo. Okay. Coach, maraming salamat and good luck sa iyo sa team and syempre sa liga in general, and we wish you all the best sa inyong kampanya both dyan sa loob ng PBA Hardcourt at dyan naman sa Pampanga.
Thank you, paring Dennis. Salamat din at Happy New Year sa ating mga nakikinig. Alright, yan po mga kaibigan, si Coach Yang Giao ng Rain or Shine nila sa Painters and of course ng probinsya ng Pampanga dito po sa ating Sports Chat. At nagbabalik ang PTV Sport. MRT pa more. Usapang MRT. Oo, grabe. Ano yun, Iha? Ay, nagsiselfie. Nagsiselfie lang. Kala ko may pinapakita sa akin, nakaganon. Butin lang. Nagsiselfie pala ito. Kayo mga... Anong school nga ito mga ito? PUP? Iba-iba. May Colegio de San Lorenzo, tama ba? Wala? Wala na sa inyo ngayon? Absent. Okay. Anyways. Hi, Haji. Welcome back. Salamat. May energy pa. Malakas pa. Dahil... Galingan sa Makati. Anong ininom? Kasi naka-Power Cells Herbal Capsule ako. Everyday, yes! Sabi ka sa endorsement. Kasi hindi ng pangalan niya, Power Cell. Yes, Power Cells. Parang baterya talaga eh. Kaya lagi akong energetic, lagi ako nakangiti. Yun ang secret. Kahit Kahit ata natutulog to, nakangiti eh. kahit napuyat-puyat. Naka-dimples pa rin. Pinapakita pa rin niya yung dimples. Uy, ano nangyari? Ay, speaking of ano nangyari, 34-49. Sino naman? Rain or Shine. Aba, kita mo nga naman. Mukhang swerte tayo kay 15-point coaching. lead for Rain or Shine. 15, yan lamang. Rain or Shine. Pang ilang quarter? Second quarter. Yes. Pa. Oo, sige. Okay, so meron tayong question. Meron ba? Meron. Today, sige. Okay, tara ba? Basa. Ating question of the day. Pak! Boxing pa rin. Dapat na ba daw magretiro si Manny Pacquiao pagkatapos ng trilogy kontra Timothy Bradley? Facebook.com/PTV4Sports or tumawag po kayo sa aming linya 0939-276-4603. Again, 0939-276-4603. Ako naman kahit na hindi sila maglaban, dapat magretiro na si Manny. Hindi naman dahil sa hindi niya kaya o mahina na or bumababa. Ako, kahit si Mayweather, tingin ko kaya niya pa rin talunin. Kaya lang, concerned din tayo siyempre kay Manny. Imbis na baka mapabuting boxing, baka mapasama pa. But he knows. What is doing? Manny knows, sabi. Manny knows. Sabi nga ng iba, talunin daw niya si ganito, talunin daw niya si ganyan para may mapatunayan. May napatunayan na patunayan yan. Di ba? Meron pa ba? Titles pa lang yan, 8th division world champ. Wala nang patunayan yan. Okay na yun. Sige, basta Okay, basa muna tayo sa Facebook Meron ba? natin. Okay. Christian Kyle Perez, hindi po dahil mas gusto po ng sambayan ng Pilipino na huling laban niya dapat may pasabog at gyera talaga. Kung ako, dapat huling laban niya si Marquez o Crawford. Hi po, Bay Haji, Gandang Meg, and Macho Guapito Dennis. More power to your show. May choreography. Nagpagupit lang ako, kumulit na ako, no? Oo nga, actually. Ano sabi nila? Which is good. Tama yun. Eto, may caller tayo. First caller of the night. Hi, Joy! Hello, Joy! Hello, Joy! Ikaw ba to? Hi, Joy! Hello. Ay, hindi. Lalaki. Improving yung phone mo, ha? Hello? Hello, magandang gabi po. Magandang gabi. Paring Ray. Hello. Hello. Ano ang iyong pangalan? Francis. Francis. Taga saan si Francis? San Pablo, Laguna. San Pablo. Ano bang buko pie? Buko pa. Di ba? Sarap dyan, di ba, Francis? Opo. Oo. Buko Ang pie, address naghanap. namin, Visayas Avenue, Quezon City, Francis. Okay. Sige, pasagutin natin. Okay, Francis, anong iyong sagot sa ating question of the day? Para sa akin, mag-retiro na lang. Retiro na lang. Mag-retire na lang. Bakit? Bakit? Talo ka sa pustahan, ano? Pera. At saka wala na siyang masasabi pa. Wala na siya? Lahat, nasa kanya na lahat eh. Nasa kanya na yung lahat. lahat. na ang lahat. Sabi niya. Pwede magtanong. Pwede. Bakit hindi pa palitan na lang lahat ng Sinebra? Iwan na lang si Kagiwas, si Elton Juan.
palitan lahat ng player ng Ginebra. Iwan. Iwan na lang. Pero sa kanila puro papogi lang. Puro pa Papogi lang. Ibig mo sabihin, teka lang ha, dinawin natin. Gusto mong palitan ang lahat except Helter Brand at Kagiwa, tama? Opo. So yung dalawa hindi pogi. Baka original kasi sila Mga original. Kasi, paano mo naman nasabing papogi yung iba, Francis? Walang mga depensa. Dapat sa kala, Calvin Abueva. Dapat Calvin. Big rate. Sino pa? Wala na, yun lang Mga papogi talaga So para sa'yo, bagay dyan si Abueva. Dagdag dyan. Tapos alisin lahat. Alisin lahat. So tatlo lang sila, paano yun? Hindi pa Dapat pwede kahit anim. hindi pwede sa basketball yun. Alisin na yung mga Aguilar, Japet Aguilar, at saka LA Tenorio. Ayaw mo doon sa dalawa? Ayaw ko. Sige. Ayaw mo? Francis, kung ikaw yung... Coach. Ikaw si Al Francis. Sige. Si Al. Francis, kung Dagdagan ikaw natin si ng Al. Al Francis. Okay, kanina mo ititrade si Aguilar at saka si LA. Para sa akin, si Abueva talaga, at saka JB Casio. 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 JV Casio. Alaska. Papayag kaya nun? Alaska. Alaska. Tsaka galing na rin si LA eh. Trinade na siya eh. Opo, para kasi si LA Tenorio, hindi siya nakikinig kay Coach Tim Cone. Ganun ba? Hindi naman, medyo dahil kasi ako ng Ginebra Die Hard fan. Para si Aya Makalma, ewan ko kung anong team nito sa PBA. Happy New Year! Happy New Year. Ayon sa bubit. Yun eh. Okay, pero Francis, anong masasabi mo rin sa hinaing ni Coach Tim Cone na dapat baguhin yung format? Dahil lugi raw yung mga katulad nila. Tanggapin nyo na na talo talaga tayo. Tanggapin na lang na talo. Okay. Saka na rin siya bumawi sa susunod. Tsaka na lang. Kasi dati sa BMIC So para sa'yo, tanggap move ni on na, Francis, move on. Opo. Okay sa'yo yung format. Diretso na yan. Pero yung format, Kasi yung mga papogi sa Ginebra. talagang yun ang ginigiit at yung bugso na kanyang damdamin ay yun talaga. Talagang, alisin. Okay, sige. Kailan ka pa nag-Ginebra? Sino may mga naabutan mo, Francis? Hindi, para sa akin, yung Sige. Marlo Aquino. Body Appeal. Yun ang mga naabutan mo. Hulaan ko, edad mo siguro mga nasa, mga nasa 31, 32. Tama ka, Boss Denny. Ang galing mo naman, pwede ka na maging manghuhula. Siyempre. Kasi kung mga Jaworski ito, malamang to, 58 ka na. Hindi. Hey, Senator, magandang gabi. Para Bait sa yan akin, si Boss Senator. Denny, wala lang talaga Ginebra sa parang Abueva at saka Martin Grace. Yun lang Martin talaga wala Grace. sa alam. Okay, bigyan mo pa ng total, first conference lang naman ni Team Cone. Bigyan pa natin ng konting, Panahon. tiyaga. Ika nga, long term naman daw eh. Long term naman daw ang hahanap At saka nila. di ba aminado si Coach Tim na hindi niya kayang mag-champion agad. Agad-agad. Okay. Alright. Sige, may babating sa Salamat po. Francis. Maraming salamat. May gusto patiin. Salamat po, salamat. Sige, salamat din. Walang anuman. Okay, yan po mga kaibigan, si Francis ng San Pablo, Laguna na napasarap ang kwento. Sige, basa mo na. Na 32 years old. Natama, 32, oo. Ang galing ha. Jeric Franz Reyes Zulueta. Couple of fights pa sana, marami pang ibubuga. Marami yan Si Manny, Idol Pacman Pacquiao. Okay, sige, basa ka pa. Javen Canseco Salvador, okay naman po na mag-retire na si Pacman. Wala naman siyang dapat pang patunayan dahil nakuha na niya lahat sa larangan ng boxing. Shout rin po pala sa bumubuo ng Team Pacquiao dahil kung wala sila, wala rin si Pacman. Of course. God bless Pacman and PTV. Excited akong basahin ito si Francis Bonifacio Francisco dahil nagbalik na ang kanyang matinding pick-up line Nabuhay para ba? sa'yo. Oh. Nabuhay 26. Kauna-unahang pick-up line po para kay Meg ngayong 2016. Hi, Miss Meg. Sabungero ba ang tatay mo? Hindi eh. Sige, Mate.
Ako kasi ang manok niya para sa iyo. Boom! Happy New Year! Para sa akin, pwede na siyang mag-retire. Marami na rin siyang napatunayan at napasaya na ang sambayan ng Pilipino. Yun nga lang, di natalo si Mayweather pero sa mata ng tao, panalo siya. Babati naman ang girlfriend ko na si Donna Gawala. Lagot ka. Chat ko ngayon. Ka-chat niya. Kachat niya. Teka. At pamangkin ko na si Yul Bauer Francisco. Yan, Alaska Men bounce back. Thank you, PTV Sports. Thank you, Francis. Hashtag thank you, PTV Sports, ha? Parang yung sa, kabila. Yes. Sige, basa pa. Jonel J. Vergara Juan, para po sa akin, kailangan na magretiro ni Pacman para mas mapagsilbihan niya ng maayos ang mamamayang Pilipino sa darating na halalan. Yun lang po at maraming salamat PTV Sports. Pakibati naman po ang mga taga Sultan Kudarat. Uy, God ano po? bless. Tsaka ingat po kayo dyan sa Sultan Kudarat. Galing naman kay John Paul Vargas Rios. Pwede na po, total marami naman na siya napatunayan sa 20 years na boxing career niya. Sir Haji, di po ba free agent na si Kevin Durant next season? 2016, no? Tama. Tsaka actually madaming magiging free agent na stars sa 2016. Lebron, kasama dyan, di ba? Kasama 2016. atas Lebron dun. 2016. Kasi ang pinirmahan niya sa Cleveland, alam mo 2 years lang, no? Or 1 year lang ba? Parang Parang 1 year. May option siya, yes. Player option. Oo, may player option. Totoo po ba na balak niyang bumalik sa hometown niya sa Washington? Matunog yan. Washington Wizards, tama ba? At balita ko rin po, nangangamoy Lakers na siya. Sir Dennis, update po sa Star Import. May import na ba sila? At may trade ba sa Star? Miss Meg, pabati naman po kami dito sa UP Diliman. Hi, mga tiga UP Diliman, lalong-lalo na si John Paul Vargas. Sabi ni Mr. Rene Pardo, sinusubukan nilang kunin si James Mays o kaya si Denzel Bowes. Yung Ginebra, meron ng import, si Otayus Yes. Dilig Jeffers yun. ba yun? Oo, Naglaro na Jeffers. nito yun, Yes. 1 game. At saka nag-D-League siya. Oo, tapos yung NX, NBA, sinusubukang kunin muli si Al Thornton. Maraming balik import. Pumupukol ng 50. Oo, napilay Siyempre, pa yun. kukunin talaga Si niya. Al Thornton. Last na siguro, caller. Last caller, ito, sagutin na natin ito. Hello, magandang gabi po. You're on the air. PTV Sports. Hello. Hi, Joy. Alam na. Alam mo, ha? Hindi mo nabigay yung number. Boses pa lang. Hello. Good evening. Ano balita? Sige, take over. Parang hindi ka pa sanay, Joy, Mag-message doon sa tumawag kanina. Ayaw yung tumawag ka. Alam namin, na-sense nga namin Oo, yun. pwedeng mag-ano, sinasabi mo? May sasabihin pa ako doon sa tumawag. May sasabihin ka, magko-comment siya. doon sa sige. Tumawag. Sige, anong gusto mong sabihin sa kanya? Insert background music. Kung totoo ang diehard fan, wala kang sasabihin kahit anong masama sa kanila. Naiinis ako sa iyo, alam mo ba yun? Totoong fan. Francis, kung totoo ka man, ewan sa'yo. Ala. Hindi ko pa ulisipin na yun, O, bawal ang ano dito, ha? Ang bad words, ha? Nakakaano kasi siya, nakakainis. Naiinis siya. So, na-high blood ka dun sa sinabi ni Francis kanina, Joy. Na-hurt si Joy. Taga saan ba si Joy? Taga QC. Layo. Mahal na mahal lang. Hindi ko po ginagawa sa kanila. Joy, sakay ka ng BLTV, papunta San Pablo. Hindi, joke lang. Hindi, alam mo, Pero Joy. super lang. Joy, ganito lang ha. Alam mo, sa tagal ko na nagko-cover. Alam mo, dalawang klase ng fans eh. Isang mainisin at isang mapasensya. Meron iba pag natalo, out na kayo lahat, palit. Meron. Meron iba pag natalo, okay lang yun. Yung mapasensya, dinadaan na lang sa duha. Parang gano'n. Oo. Nagkataon na ikaw ay mahaba ang iyong pasensya. Si Francis naman, Maikli ang pasensya. maiksi pero ano pa rin, yung kanya, nasasabi niya yun dahil yun yung naiisip niya na Pwede. para mag-improve. Out of frustration talaga. Out of frustration. Pero, Hinebra pa rin siya. Ay, hindi pa yun. Ayaw talaga tanggapin. Hindi Sige, daw- sa barangay ka na magreklamo, Joy. Bigyan namin yung number. Bigyan namin yung number sa'yo. O kaya yun niya, DLTV Superlight. So, lapit lang. Jam liner, sakay ka San Pablo. Magkita kayo ron sa Saan? Sa kanto. So, yan. Nagwe-Wayne Sige, nagwe-Wayne ayun na. Chisholm na si Kay, yung ating FD. Ayan, Wayne wave Chisholm. na lang. Oo. Sige, sige. Okay, thank you muna, Joy. At naubusan na naman tayo ng oras, ha? Okay, Lodi.
Naglabas. Okay. Joy. Naglabas lang ng sama ng loob si Joy. Sad niya. Hindi pala sad. Anong tawag doon? Disappointed. Disappointed siya. Naiinis. Francis. Sige na, okay lang. Ganun talaga. Masasalamat. Siyempre, maraming salamat sa View Blend, sa House of Silhouettes, Mr. Amisuman, my Amazing Playground, Mr. Defriend of California Bow, Headlocks Medical Center, Miss Babe of Flame Aesthetics, Frank and Marcel Graphics, my Jewelry Box, and of course, Chris Fedor. Alam mo, dapat parang iwas sa high blood ka palagi. Mag-Curamed Herbal Capsule ka na lang, Joy. Anong capsule yan? Curamed. Curamed. Dahil mo sponsor. May naisip Meron ka ka kanina. Tsaka para iwas Dami high mong blood. iniinom. Tsaka para iwas high blood ka. Tsaka mag-power cells ka para mas maganda ang iyong kalusugan. Marlo Villamero, maraming salamat. Villamero family dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental. Maraming salamat po. At saka Alfred Peralta. Sorry. Sino? Alfred Peralta. Ayan, binabati ko na rin po yung Kaaminyo family dyan po sa Tangub City. Maraming salamat po sa inyo. And of course, sa mama ko, I love you. Papa, I love you. Kay Ginger at Roseanne sa De Los Santos family dyan po sa Nangkasa, Marikina City. At nako, yung mga trainees natin, bukas ko na babatiin. Naubos na yung oras natin. Nasad sila. Salamat! Oo. Sige, pwede ba yan? Pwede ba yan? Kay Asuncion, happy viewing sa Asuncion family. Kina Jessica Cruz, Ivan Guevara ng Palatio, Pasig City at Jervin Aquino. Hello kay Noel Camasis. JR of Rizal, Technological University. Yan, Happy New Year sa Pajardo Family of Navota City. PTV Sports interns are awesome. O yun muna ngayon, yung susunod bukas na ulit. At saka Miss Ai sa Happy Mansari. Sige. Kala ko thesis eh. Oo nga eh, parang thesis sa haba. Sige, Meg. Tapos na. Ay, tapos ka na? Oo. Oo, naman. Okay na. Ayun, mag-anniversary ka ako, Mansari ka. Yun, my wife, Pinay, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Bays, Mami G, Tati Dan, Mamalaw, Kuya Bunso, Kuya King. And syempre, Sports Radio Family, maraming salamat sa mga kasama na dyan sa Manila Bulletin Tempo, kay Dante, kay Tristan, at saka kay Wahoo! Nice name. Sports Radio Family, maraming salamat. Brigada News FM, thank you. Yan. Mansamantala ko po si Dennis Principe. Meg Sioson. And Haji Kaaminyo. Hanggang Kasbu, ito po ang inyong paboritong PTV Sports 2016.